Tatakbo ako not just for the sake na tatakbo lang, kundi tatakbo ako para makuha yung prize. And lagi ko iniisip yung game plan ko, kung paano ko siya i-execute. Kasi yung mindset ko palagi na pagdating ko ng finish line, maabot ko yung goal ko na manalo sa race. Pagtakbo, diyan namulat ang buhay ni Jay. Yung mga achievements ko dati nung high school is meron sa inter-school meet and events na 100-meter dash, 200-meter dash, 400-meter run, and team relay. So, gold medalist tayo doon. And naging MVP tayo doon. Sa kolehiyo ay kumuha si Jay ng kursong engineering sa Maynila. Dulot nito, napalayo siya sa kanyang mga magulang. Yung pangarap ko is hindi lang na maging student athlete, kundi yung pangarap ko is makapagtapos ako na excellent ako sa sports at saka excellent ako sa academics. Yung dream ko talaga is mag-graduate ako as a student athlete with flying colors. Ngunit nag-iba ang takbo ng buhay ni Jay nang magkaroon siya ng anaphylactic shock, paninikip ng dibdib dahil sa allergic reaction. Hinahabol ko yung paghinga ko, nangiitim na yung labi ko, and then namamaga yung mata ko. Pag hindi ako maagapan sa ospital, yun ay pwedeng ikamatay ko na rin. And lahat ng yun ay na-experience ko pagdating ko sa Manila, na buwan-buwan ay lagi akong sinusugod sa ospital. Hindi pa doon nagtapos ang dagok na pinagdaanan ni Jay. December 2014, nakaranas siya ng isang matinding injury. During relay, pagtakbo ko, pagka-start, biglang nag-snap lang at napunit yung hamstring ko. So, very frustrating yung time na yun kasi 2 months before UAP, sobrang lapit na nan. And first UAP ko yun para to prove myself then and to give honor sa school. Sobrang nag-suffer yung katawan ko from the stress nga na to balance yung engineering tsaka yung sports. Sa ganitong sitwasyon siya nang maimbitahan ng kaklase niya sa isang youth service. Nakita ko yung mga students na they gave their all to Christ. Sinabi ko rin sa self ko na I want that. Na gusto ko rin maging on fire sa relationship ko kay God. Gusto ko rin na maging instrument ni God sa pag-disciple sa mga tao. Dito nagbukas ang puso ni Jay na maging aktibo sa kanyang relasyon kay Jesus, kung kaya't nagpatuloy siyang kilalanin ng Diyos sa tulong ng kanyang kaklase at mga leaders sa church. Sobrang convicted na ako doon na, oo nga pala, sobrang sinful ko, God. And hindi ko kayang bayaran yung kasalanan na to. And all these things ginawa mo para sa akin because you love me. Patuloy na pinanghawakan ni Jay ang mga pangako ni Jesus. Ngunit naulit muli ang kanyang hamstring injury at natanggal siya bilang Dean's Lister sa kolehiyo. Sobrang na-depress ako na hindi ko na alam eh. Akala ko kaya ko, yun pala, hindi ko pala kayang mag-isa. Na without yung help ni God, wala eh. Kumbaga, yung effort ko sobrang kulang na kulang. Kahit ginawa ko na yung best ko. Ang paghihinagpis ni Jay ay naging susi upang tagpuin siya ng Diyos. When I think of myself na failure ako, God changed it but saying na I'm His son. And He loves me kahit hindi man ako isang Dean's Lister, kahit hindi man ako nanalo sa UAP, or kahit wala ako sa school ko ngayon, one thing na ano niya lang sa akin is He loves me. And because nagbigay siyang promise sa akin, doesn't mean na yung na-experience ko ay opposite nun. One thing is for sure, His word is always true. Hindi siya binigo ng Diyos. Gumaling siya sa kanyang sakit at taong 2018, nanalo siya ng 2 bronze medals sa isang kilalang patimpalak. Lahat ng sakit nang yun, all of it was worth it. Kumbaga, it was very, very successful. Not in man's standard na gold, pero it was successful because it was done in faith. And it's something that pleased God because I did not give up during the time na na-test ako.
Hindi lamang doon nagtapos ang biyayang natamasa ni Jay. Hinirang siyang champion sa isang research competition at isa siya sa naging top-notcher sa board exam. Nakapagtapos din si Jay bilang magna cum laude. And not just a magna cum laude, but for the history of ECE there, engineering. I was the first engineering student athlete na nag-graduate as magna cum laude. Because God has a purpose din na to have and share yung goodness ni God. I didn't realize it na parang, wow God, grabe pala. Ito pala yung plan mo God na to set a history dito sa school. And hindi lang pala ito for me, but to set an example for everyone na it's possible na to be excellent studies and sports mo. It's possible to balance it to be a student athlete with your grace. Sa takbo ng buhay ni Jay kasama ang Panginoon, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan. In 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Na kahit daming beses na ako nag-fail, but still God gave the victory. It's the grace of God that alam kong secured ako in His arms.